Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ngayon, ang lupa ay walang hugis at walang laman. Kadiliman ang bumabalot sa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay lumulutang sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na mabuti ang liwanag at inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman na gabi. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig upang paghiwalayin ang tubig mula sa tubig. Kaya ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig sa ilalim nito mula sa tubig sa itaas nito. At ito'y nangyari. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, magsama-sama ang tubig sa ilalim ng langit sa isang dako upang lumitaw ang tuyong lupa. At ito'y nangyari. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa at ang mga natipong tubig ay tinawag niyang dagat. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng pananim sa lupa, mga halamang namumunga ng binhi, at mga punong namumunga ng prutas na may buto ayon sa kanilang uri. At ito'y nangyari. Ang lupa ay nagluwal ng pananim, mga halamang namumunga ng binhi ayon sa kanilang uri, at mga punong may bunga na may buto ayon sa kanilang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalawakan ng langit upang paghiwalayin ang araw sa gabi at magsilbing tanda para sa banal na mga panahon, araw at taon. Maging liwanag din sila sa ibabaw ng lupa. At ito'y nangyari. Ginawa ng Diyos ang dalawang dakilang ilaw, ang mas malaking ilaw upang mamahala sa araw, at ang mas maliit na ilaw upang mamahala sa gabi. Ginawa rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalawakan ng langit upang magbigay liwanag sa lupa, upang pamahalaan ang araw at gabi, at upang paghiwalayin ang liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang ika-apat na araw. At sinabi ng Diyos, punuin ng may buhay na mga nilalang ang tubig, at lumipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Kaya nilikha ng Diyos ang mga dambuhalang nilalang sa dagat, at bawat nilalang na nabubuhay sa tubig ayon sa kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kanilang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Pinagpala sila ng Diyos at sinabi, magpakarami kayo at punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami rin ang mga ibon sa ibabaw ng lupa. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang ikalimang araw. At sinabi ng Diyos, magluwal ang lupa ng may buhay na nilalang ayon sa kanilang uri, mga hayop sa parang, mga gumagapang sa lupa, at mga ganid na hayop ayon sa kanilang uri. At ito'y nangyari. Ginawa ng Diyos ang mga hayop sa parang ayon sa kanilang uri, ang mga hayop na alaga ayon sa kanilang uri, at lahat ng gumagapang sa lupa ayon sa kanilang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at wangis upang magkaroon sila ng kapamahalaan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop at sa buong lupa. Kaya nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Sa larawan ng Diyos, nilikha niya sila, lalaki at babae nilikha niya sila. Pinagpala sila ng Diyos at sinabi, magpakarami kayo at punuin ang lupa. Sakupin ninyo ito at pamahalaan ang lahat ng bagay na nilikha ko. At ito'y nangyari. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at ito ay napakabuti. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang ika-anim na araw.
kaya natapos ang langit at ang lupa at ang lahat ng naroroon. Sa ikapitong araw, natapos ng Diyos ang kanyang gawain, kaya siya'y nagpahinga mula sa lahat ng kanyang nilikha. Pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw at ginawa itong banal, sapagkat sa araw na iyon, siya ay nagpahinga mula sa lahat ng kanyang paggawa.